Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako, roong sa'yo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo latalaan. Matagal ng balangkas mong, ikaw lamang ang may alam. Mga kaibigan, ang napapanood po ninyo ay hango sa Facebook na hindi ako makatiis na hindi bigyan ng comment. Dahil sa ito po ay halos kailangan ng matatag na kalooban sa panunood dito sa Batang Isinilang. Na una, credit to the owner po muna. Ito po ay hango sa Facebook. Salamat sa nag-upload nito. Ang batang ito ay idineklara na ng komadrona na siya ay patay. Subalit sa malakas na loob na kanyang pagsisikap ay pinipilit niyang isurvive o mabuhay ang batang ito. Makikita natin kung gaano ang pagpupursigi ng komadrona, paano niya muling mabuhay ang bata sa abot na kanya makakaya. Tiyak na ang may matatag na kalooban lamang ang makakatagal sa panonood sa bidyong ito. Kaya paalala po mga kaibigan, kung hindi nyo kayang tagalan na panoorin ang bidyong ito, skip po muna kayo. Pero kung gusto ninyong magkaroon ng tinatawag na moral lesson o bahagi ng katatagan sa loob sa inyong sarili, ay tiyagaan po ninyong panoorin ito hanggang sa matapos. Ano kaya ang mangyari o sapitin ng batang ito? Panoorin muna natin saglit ang ginagawa ng komadrona. Apo na o napansin niyo po ba kung gaano kahirap ang ginagawa ng komadrona para lang masurvive o mailigtas ang buhay ng sanggol? Subalit alam niyo po ba na ayon sa Biblia, sa Ecclesiastes sa stress, may nakasulat, mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal. Ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan nang siya ay ilibing. Gaya rin naman na nakasulat sa Ecclesiastes 4:1-4, nakita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi, pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Kaya nasabi kong mas mabuti pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Pero higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak na hindi pa nakakakita ng kasamaan dito sa mundo. Gayunpaman, dapat po nating matanggap ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang bukal ng buhay. Isang biyaya mula sa Diyos ang buhay. Ang biyaya ng buhay napakahalaga. Ito isang regalo mula sa Diyos. Ito ang biyayang ating tinatanggap mula sa Kanya. Hindi kontrolado ng sinumang tao dito sa daigdig ang buhay niya. Hindi natin pag-aari ang ating buhay dito sa mundo. Ang buhay na galing sa Diyos na Siya ang nagmamay-ari nito. Siya ang pinagmulan ng ating buhay. Ipinagkalob niya ito sa atin. Tayo mga tagapangasiwa lamang ng biyayang ito. Kaya naman, sa abot ng ating makakaya ay dapat nating pahalagahan ang ating buhay, gaya rin naman ng lakas loob at paninindigan ng komadrona na sinisikap niyang maisurvive o mailigtas ang isang buhay na kung ito ay makamit ng isang tao, dapat niya itong pahalagahan at ang tao na mismo ang mangangalaga sa kanyang buhay dahil ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos.
O anong hirap ang sinapit ng batang ito? Mabuti na lang at wala pa siyang malay. Kung tutuusin nga, tayo bilang tao kapag may karga-karga tayong bata, sobrang pag-iingat ang ginagawa natin sa karga-karga natin. Ayaw natin na ito'y mapilayan o magalusan. Pero pagmasdan ninyo kung gaanong pagpupursigi ang ginagawa ng komadrona, na halos maisip ninyo na maaaring mabalian na ng mga buto o ribs ang batang ito. Pero hindi tayo ang eksperto sa bagay na ito, at sapagkat siyang nakakaalam ng ukol sa kanyang gawain by profession, ay tiyak na professional lamang ang pwedeng gumawa ng ganito para sa isang bata. At kung tutuusin, batay sa kanya, ang batang ito ay patay na. Kaya hindi mo maaaring masisi ang komadrona kung sakali man na hindi mabuhay ang batang ito. Pero kung ito kaya ay magbigay ng magandang resulta pagkatapos niyang ginawa ang lahat ng ito, siguradong pupurihin ninyo at bibigyan ng karangalan ang komadrona na napakalakas ng loob para sikapin niya na makabalik uli sa buhay ang bata na ipinanganak. Kaya panoorin po muna uli natin kung ano po ang mga ginagawa ng komadrona at ano kaya ang magiging resulta sa batay sa kanyang ginagawang ito. Pagmasdan po natin, mga kaibigan. Ang hirap sa kalooban na pagmasdan ang nangyayari sa batang ito. Kaya kung kayo po may mga sariling comment o ano man ang inyong napupuna o sa loobin batay sa ginagawa ng komadrona, mari po kayo mag-comment dito sa ibaba. Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang opinyon. Ako, para sa akin, hirap na hirap ang aking kalooban. Halos hindi ko maubos maisip na dinaranas ng batang ito ang ganito kahirap na pangyayari sa buhay niya. Pero tingnan nyo, mga kaibigan, may mapapansin tayo na mayroong magandang development na nangyayari doon sa bata. Kumbaga natatauhan siya, nagkakaroon na siya ng hininga o buhay dahil sa ginagawa ng komadrona. Kaya hindi natin basta mahuhusgahan na lamang ang sino mang gumagawa ng kanilang tungkulin batay sa kanilang trabaho. Dahil nga po sa kalagayang ganito na parang hirap na hirap ang ating damdamin, pero may maganda naman palang resulta ang kanilang ginagawa. Sana nga po ay magbunga ng maganda ang ginagawa ng komadrona, sa ganun ay makahinga naman tayo ng maluwag at makapagsabi tayo na purihin ang Panginoon. Pagmasdan pa po natin, mga kaibigan, ang kaganapan. Yes, napansin nyo yun, mga kaibigan, humihinga na ang bata. Makikita lang gumagalaw ang kanyang sikmura. Katunayan na siya ay humihinga na, nakabalik na sa kanyang katauhan ang kanyang hininga. At salamat ng marami dito sa doktora sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang pagsasakripisyo para maibalik ang buhay ng batang ito.
na kung saan ay kung hindi malakas ang loob ng doktora kumadronang ito, siguradong hindi na bumalik ang buhay ng batang ito. Kaya ating hahangaan ang lahat ng tumutupad ng kanilang tungkulin, ng kanilang profesyon, at sana ay lalo pa silang lumago sa pagtupad ng kanilang tungkulin para mas marami pa silang matulungan ng mga kababayan po natin. Panoorin natin at may magandang development na po dito sa bata. Nakadilat na ang kanyang mga mata. Tingnan po ninyo. Ayun, gumagalaw na ang bata na itataas na niya ang kanyang braso, ang kanyang kamay. Naiunat na niya ito, nakakahinga na siya ng maayos. Isipin niyo yung kahanga-hanga ang ginawa ng kumadrona. Napakagaling at napakalakas ng kanyang loob. Tingnan nyo, nagkaroon ng buhay ang bata mula sa hindi na humihinga ay nabigyan niya ito na ibalik niya ang hininga ng bata dahil sa kanyang mga ginagawa. Kaya napakahalaga po na eksperto ang bawat isang tao sa ginagampanan nilang tungkulin. Dahil sa kung hindi, panghihinaan ka talaga ng loob. At siya alam din ng kumadronang ito ang kanyang ginagawa. Masakit man o napakahirap mang pagmasdan ang ginawa niya sa batang ito, pero lubos na kahanga-hanga. Alam na alam niya ang kanyang dapat gawin. Katunayan na ibalik na nga niya ang hininga ng bata at ito ay huminga ng maayos, nakakagalaw na po ng maayos at siguradong ang unang magagalak dito ay ang kanyang magulang, ang nanay na nagsilang dito sa batang ito. Yan po ang nais kong iparating na komento sa inyo mga kaibigan. Kaya hindi ako nakatiis na maipost sa inyo ang video na to. Salamat sa owner ng video sa Facebook. Credit po sa inyo ang lahat ng video na to. Credit to the owner. Kaya nakita nyo naman, inaayusan na po yung bata, maayos na kanyang kalagayan. Salamat ng marami sa inyong pagtsatsagang panonood at mapapansin po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Ang Diyos ang kukuha ng buhay. Ang Diyos ang magbibigay ng buhay. Ginagamit lang na kasangkapan ang bawat isa sa atin. Kaya naman, anumang buhay meron tayo ngayon, pahalagahan po natin. Alam nyo ba na walang mahirap, walang mayaman, walang api, walang dukha, o walang sino man na makapagmamataas sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang tao lamang na may kabuluhan ang buhay sa mundong ito ay ang nagamit niya ang kanyang buhay sa paglilingkod, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang sa paglilingkod sa kapwa-tao, higit sa lahat ay ang makapaglingkod siya sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang buhay ng tao ay nakasalalay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang naman tayo may buhay para ang Diyos ay ating paglingkuran, para tumanaw tayo ng utang na loob sa ating Panginoong Diyos. At iyon ang kaukulan ng buhay. Kagaya ng sinabi kanina, ano ang silbi ng buhay kung ang makikita lang natin ay puro kasamaan dito sa mundo? Subalit, kung magagampanan natin ang ating tungkulin, kung magagampanan natin ang ating obligasyon sa Diyos, ang sumamba sa Kanya, magiging makabuluhan ang pagkakaroon ng buhay, ang pagsilang natin dito sa Sinukluban. Mga kaibigan, salamat ng marami sa inyong panonood at sana po nabigyan ko kayo ng magandang aral o impormasyon para po sa karagdagang buhay na naipagkaloob sa video na ito. Ganyan na lamang at ako po ay magpapaalam na salamat ng marami sa inyong lahat. Thank you.